Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin. Hala, pinatahimik na. Nako, nakakabahala ito. Mga tunggrista, tahimik. Matinding raceback ni BP Sara. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling pasadahan ang video ito, eto unahin po muna nating bigyan ng reaksyon ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Ito pong post dito sa ni Mark Lopez, no? Sabi niya po dito, nakakabingi at nakakagago, yung pagkatahimik ngayon ng mga putak sa accountability sa 125 million confidential fund ni BP Inday Sara Duterte. Asan ang mga buwakang inang outrage ninyo? Ngayon Ito po ay patungkol mga kabayan dito sa maanumalyang flood control project. Totoo naman, di ba? Totoo naman mga kabayan, napakatahimik po ngayon ng mga congressman. Nasaan na yung mga sigaw ng accountability? Nasaan na? Kayo dilima. Yung mga kasamahan mo, sino pa? Yung iba pang mga putak about sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Yung hinahanap nila yung mga codename, sino yung mahilig dyan? Si Kung Hun. Nasaan na si Kung Hun mga kabayan? Yung isa pa, si Gutierrez, nasaan na kayo? Hindi kayo magsalita dito sa flood control project na samantala billions pesos na mula po sa kaban ng bayan. Yan mga ka-review natin, no? Tahimik po sila ngayon at ito po ay nakakabahala, di ba? Parang kinakabahan tayo sa sobra nilang tahimik patungkol po dito sa flood control project. Baka ang mga ito po ay mga sangkot dito sa flood control project na ito. Nako po. At ito mga kabayan, pasadahan din po natin itong sinasabi dito ni Speaker Martin Romualdez. House Speaker Romualdez patuloy na ito po yung patuloy na tahimik pati si Speaker, di ba? Tahimik din patungkol dito sa flood control projects na ito. Pagdating po kay Vice President Sara Duterte sa accountability sa 125 million na confidential fund. Ang ingay mo, Speaker Martin Romualdez. Bakit ngayon hindi ka magsalita patungkol po dito sa flood control projects na ito? Baka meron ding tinatagong kontrata itong si Speaker Martin Romualdez sa DPWH. Nako po ikaw, DPWH Secretary Manuel Bunuan. Huwag ka namang maang-maangan pa na hindi mo alam yung mga ghost project na yan. Di ba? Ikaw ang head ng Department of Public Works and Highways, di ba? Alam mo yan, di ba? Kung baga sa barangay, ikaw ang nakakaalam sa lahat. Di ba? Ikaw ang kapitan, ikaw ang nakakaalam kung sino-sino ang mga tulonggis sa inyong barangay. Tulad din yung sa organisasyon ninyo, dyan po sa Department of Public Works and Highways. No, ikaw ang pinakakapitan niyan, di ba? Kaya alam mo kung anong kalukuhan ang ginagawa ng inyong mga tauhan. Or maybe kasi hindi naman yan hindi naman malakas ang mga loob ng mga ito ngayon kung wala po silang sinasandalan. Sino kaya ang kanilang sinasandalan na pader? Sana'y malaman natin dito po sa pagpapatuloy ng investigasyon dyan po sa Senado. Sa committee sa Blue Ribbon Committee pala ni Senator Rodante Marcoleta. Okay? At ito mga kabayan, ito isa po sa pinaka
Pinakamaingay patungkol po sa accountability, sabi niya po dito, Representative Ortega sinabing ang mga pambabatiko sa Kamara ay dala ng inggit dahil sa magandang performance nila. Ha? Teka lang, isipin nga natin, saan ba banda ang ganda ng performance ng House of Representatives, di ba? Anong ganda? Magbigay ka nga ng isa, Representative Ortega. Nananaginip ka na naman yata. Nasasangkot na nga kayo ngayon dito sa issue ng flood control project. Maganda pa rin ang performance. Maganda ba ang performance ng mga ghost project ninyo? Na, baka nasa ibang planeta itong si Ortega, mga kababayan. Hoy, kayong mga nasa tabi. Okay, kayo pong mga staff ni Ortega, gisingin nyo na yung boss nyo. Ang layo-layo na nang narating. Diba? Grabe naman itong si Ortega. Sabagay, yung performance daw nila sa Okta Research no, ay napakataas. Okta Research yan eh. Wala tayong magagawa, di ba? Bakit? Ang Okta Research ba ay ang taong bayan na nakakakita talaga sa mga pinaggagawa ninyo? Diba? Dito pa lang sa flood control project, napakaraming congressman ang involved, di ba? Tapos sasabihin mong, maano kami ngayon maganda ang performance namin. Baka maganda ang performance niyo sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. Di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At eto, sabi po dito ni Senator Ping Lacson, more than flood control, what Filipino people badly need to see is grid control. Totoo. Ang pagkontrol po sa pagiging gahaman sa salapi, yan po ang dapat na kinukontrol. It is more than flood control mga kabayan. Sa bagay, kontrol na kontrol po nila ang kaban ng bayan. Hindi na nga po lumalabas. Hindi na lumalabas, 'di ba? Sinasarili na lang nila yung kaban ng bayan, hindi na binibigyan yung taong bayan. I mean, hindi na ginagamit sa tamang paggagamitan, 'di ba? Grid control, pagkagahaman, pagkontrol sa kanilang pagiging gahaman. Sa balagay niyo po ba itong House of Representatives sa mga pagmumukha nito ay hindi mga gahaman? Yung mukha nga na ngayon, di ba? Ang pinakamukha kasi ngayon ng House of Representatives ay itong si Speaker Martin Romualdez kasi siya po ang speaker. Kung tatanungin ka mga kababayan, isang tingin mo lang, what is your first impression dito po kaya Speaker Martin Romualdez? Gahaman ba? Or pinakagahaman? Ako po. Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto pa. Eto naman. Mandatory drug testing for government official. Pinalagan ni Jose Castro. Sabi po dito ni Castro, ito po gustong ipanukala ni Senator Robin Padilla. Sabi po dito ni Castro, sana po ay nabasa niya po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at privacy kung lahat po sa ad niya press briefing nitong Miyerkules yan. Tumatanggi sila na magkaroon po ng mandatory drug testing. Siyempre, pangungunahan po ni President Bongbong Marcos Jr. yan. Kaya, siyempre, no? Hindi po nila papayagan yan. Especially itong si Castro. Siya po ang tagapagsalita ng Malacanang. No? Ano man ang sabihin niya, yun na po ang sinabi ng Pangulo. Yan mga kababayan ayaw po nila ng klarong-klaro. Ayaw po nila ng mandatory drug testing. Ito mga kababayan, pasadahan po natin ang video ito. Sabi po dito, sumagot na. Tore walang kawala sa matinding resback ni BP Sara. Ito mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon.
Kaya nga mga kababayan, no, itong sinasabi kanina ni Claire Castro na hindi nasa batas daw na hindi pwede kasi malalabag yung privacy. Kasi mga kababayan, hindi lang naman basta-bastang citizen po ang magpapadrug test. Kaya nga tinawag silang official, di ba? Government official. No, government official lang po mga kababayan ang mandatory drug test. Hindi naman po mga private citizens dyan ay ipapadrug test mo. Bakit hindi nyo suportahan yung mandatory drug test sa mga government official? Isipin mo Castro, government official. Dapat kayo mismo dyan sa Malacanang sinusuportahan nyo ito. Bakit? Kasi government Kapag may addict po sa gobyerno, malamang sa malamang, kaya nga po nung sabi kanina ni Vice President Sara Duterte, hindi siya makakapagdesisyon ng tama, makakapag-isip ng tama dahil siya po ay addict. Bakit ayaw niyo po ng mandatory drug test sa government official? Government official, uulit-ulitin ko sa iyo Castro para marinig mo. Government official, hindi po ito kung sino-sino lang dyan nadadamputin para i-drug test mo. Government official po ito. Malaki po ang maitutulong nito mga kababayan sapagkat malilinis po mula sa pinakamababang gobyerno, di ba? Sa barangay, papuntang pataas hanggang presidente. Kung walang adik, gaganda po ang kanilang serbisyo niyan at magiging maaliwalas ang kanilang mga pag-iisip. Parang si Escudero lang di ba? Di ba? It is good for the country. Bakit ayaw niyong gawin? Anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.